ramdamang epekto ng flood control scandal. Maging ang ekonomiya, damay na rin sa epekto ng kalkala ng katiwalian dahil bumaba sa 5.1% ang economic growth ng bansa ngayong 2025 ayon sa tala ng World Bank. Bumaba rin daw ang mga turistang pumunta sa Pilipinas mula South Korea na isa sa top tourist markets ng bansa. Naglibot kami sa Tokyo 3 weeks ago. Naglibot kami sa parts of Europe. Dati, nung panahon ni Digong, wala kang makakausap na OFW na anti-Digong. Ngayon, dumadami na. So nakikita ko rito sa kanilang mga kabitan ay parang mga empleyado ng isang bugos na kumpanya na may kanya-kanya ho silang assignment para ho makakuta mga kabalitaan. Dagdag Balita News Update. Dagdag Balita. Alright, welcome back mga kabitan. Nagbabalik ko tayo dito sa ating munting bahay. Danagan Balita Reaction Video News Update mga kabalitaan. Welcome back sa mga bagong salta ho dito sa YouTube mga kabitan. Huwag niyo pong kalimutan na paliguan ito ng maraming likes, buso na maraming komento, reaction, opinion, suggestion at subscribe na ho kayo, then pindutin ang notification bell mga kabalitaan. And then sa Facebook naman ho, maraming salamat ho sa 82,000 followers. Share, like, and follow po mga kabitaan para mas agad niyo pong mapapanood kung ano po pong mga kaganapan sa ating lipunan. Tuloy-tuloy lamang ho tayo dito sa ating mga usapin mga kabitaan dahil sa mga oras nito, meron ho tayong papasikatin ho itong katangahan, itong aso na, payaso pa mga kabalitaan. So, nagkahawaan na ho dyan sila sa Malacanang. Mantakin nyo po mga kabitaan itong tatak konektado. Word of the PCO mga kabitaan. Tatak konektado. Yun, pakinggan ho natin muna. Entrada tayo dito kay Payaso Awaw Castro mga kabalitaan. Walang konektado, lahat ay konektado at mas mabilis ang serbisyo. Raw, ulitin natin ito mga kabitaan ha. Walang konektado raw. Sa konektadong Pinoy, walang iwanan. Walang konektado, lahat ay konektado at mas mabilis ang serbisyo. Parang si Gonggong Marcos din mga kabitaan itong si Payaso Awaw Castro. O, di ba? Lumabas ho yung kanilang katangahan ho dyan mga kabalitaan. Hindi na ho natin may pagkakaila ho yan. Basta bahay ni Kuya, sigurado ho, iisa lang ho yung timplada nila dyan mga kabalitaan. Anyway, dito tayo sa pinagmamalaki dito ni Awaw Castro na tumaas daw at gumanda daw ang ekonomiya ng ating bansa. Pahiya na naman ho dito si Awaw Castro mga kabitaan. Pakinggan ho natin yung impormasyon mula ho sa World Bank na kung saan bumagsak ho ang bansang Pilipinas sa 5.1% ngayong taong 2025 mga kabalitaan. Diba? Kakaya ho. Tapos ipagmamalaki niya na maganda na daw yung ekonomiya nating bansa. Ano bang kadahilanan? Ba't bumagsak ho ito ng 5.1% mga kabalitaan? Dahil po sa epekto ito ng flood control scandal na kung saan po mga kabitaan ay kitang-kita naman ho ito. Maraming resibo ho na hindi na ho natin ito sasabihin guni-guni lang ho yan mga kabitaan. Hindi na ho natin sasabihin na yan ay fake news mga kabitaan. Anong fake news? Naku naman Anyway, bisitahin muna natin yung Billionaire News Channel mga kabalitaan. Bagsak ang ekonomiya ng Pilipinas ngayong taon ayon sa pinakabagong ulat ng World Bank. Ito'y panawagan nito sa gobyerno bilisan na ang reforma at ayusin ang mga sistema para makabangon agad ang bansa sa epekto ng flood control scandal. Narito ang agenda report ni Paulo Barcelon. Hindi na lamang sa mga binabahang lugar at napipinsalang ari-arian ramdam ang epekto ng flood control scandal. Maging ang ekonomiya, damay na rin sa epekto ng kalkala ng katiwalian dahil bumaba sa 5.1% ang economic growth ng bansa ngayong 2025 ayon sa tala ng World Bank. Malaki ang ibinaba nito mula sa 5.7% noong 2024. Ayon sa World Bank, isa ang nangyayaring flood control scandal serye sa governance concerns na kailangang tugunan agad ng gobyerno para maagapan ang pagsadsad ng ekonomiya ng bansa. It really is critical that the Philippines doubles down on reforms. And in particular, we highlight three aspects in the first two parts of the report. The need to accelerate governance and institutional reforms to restore confidence. Second, to continue with fiscal reforms to ensure that fiscal consolidation is achieved without sacrificing long-term growth. Nakapagtala din ng World Bank ng pagbaba ng foreign direct investments at gasto sa public infrastructure.
Bumaba rin daw ang mga turistang pumunta sa Pilipinas mula South Korea na isa sa top tourist markets ng bansa. Para sa World Bank, magandang oportunidad ang flood control scandal para maisaayos ng bansa ang mga sistema nito sa gobyerno. There could be an opportunity in this, in the sense that if the government, if Philippines can actually take the opportunity to increase transparency, increase its institutional capacity, and modernize its system, including its budget execution system, that could actually support longer-term growth and can increase. Alam nyo guys, itong mga empleyado ho ng World Bank, alam nila ho na itong administrasyon na ito ay ubod ng korupsyon, mga kabalitaan. Hindi lang nila masabi-sabi ito eh. Kumbaga, ina-advisean lang ho na pagkakataon ho itong baguhin yung sistema ho, lalo na itong flood control projects, na magiging eye-opener ho ito para mabago yung sistema. Pero sa kabaliktaran ho nito, maaari ho nilang sabihin sa kanilang sarili, wala kasing kwenta tong administrasyon na to. Gonggong administrasyon kasi ito, mga kabalitaan. Kakaya, no? Kaya ngayon sila ay, kung ano ho yung kanyang mga kabulustugan, kung ano ho yung ginagawang pagnanakaw sa pera ni Juan, mga kabitaan, tapos tayo mga taxpayers ang siyang magbabayad sa kanilang ilulon na pera para sa ating bansa, napakakapal yung mga pagmumuka at ibubuntong pa ang sisi dito kay Tatay Digong Duterte at kay VP Sara Duterte, mga kabalitaan. Alam niyo po ba kung ano ang ikinagagalito dito nila kay Tatay Digong Duterte? Dahil po sa kanyang achievements, sa kanyang mga fulfillment, mga kabalitaan. Kung pagbabasihan natin dito si Bongit, ano bang sabi dito ni Bongit, mga kabalitaan, ha? Ano sabi niya dito? Di ba, kabangagan ho ito. Ito, ibabasahin ko na lang po, ha. Kahit wala na ako rito, sana yung mga pagbabagong nasimula namin o tumatakbo na ay matutuloy na, mga kabalitaan. Ano bang pagbabago? Ano bang nasimulan dito ni Bongit? Nasimulan niya yung paglaglag sa kanyang sarili dahil may kaugnayan ho ito sa pangungulibat ng pera ni Juan, mga kabalitaan? Sino po ba ang matinong leader na susundin ang yapak ho nito, na alam naman ho na ang resulta pag ito'y susundan at ipagpatuloy, siguradong kapahamakan ang maidudulot nito sa susunod na leader, mga kabalitaan. Sino bang matinong leader na ipagpatuloy yung ghost projects nila at nakawanho sa pera ni Juan, lalo na dyan sa daghang projects, why human kon DPWH, mga kabalitaan? Maraming mga makakaliwa na hindi ho nila tinutuligsa itong si Bongit. Hindi ho nila pinupuna dahil sila po ay nagkakaisa ho. Sila po ay may isang layunin. At itong si Tatay Digong Duterte, nakakaawa, mga kabalitaan, dahil wala na nga dito sa Pilipinas, ibinubuntong pa ang sisi nito kung gaano nakalugmok ko ngayon yung ekonomiya ho ng ating bansa, mga kabalitaan, sa ilalim ho ng Gonggong Marcos administration. At ito yung kanilang ikinagagalit ni Tatay Digong Duterte. Mantakin nyo po, napakadami hong achievements na mga nagawa ho ni Tatay Digong Duterte. At ito yung mga kasalanan, sasabihin natin, kasalanan ni Tatay Digong Duterte kung bakit meron ho siyang mga nagawang maganda sa ating bansa, mga kabalitaan. Ewan ko lang kung makita nyo ba, picture na lang yung makikita nyo dito kay Tatay Digong. Babasahin ko na lang ho dito, mga kabalitaan, sa ating Kodigo Civil, mga kabalitaan. So, una hong kinagagalito ng mga dilawan, pinklawan, pulahan, ay ito pong una, ginawa hong libreng water irrigation, mga kabalitaan. Pangalawa, yung dagdag na 1,000 pesos SS pension. Pangatlo, nagpagawa ho ng OFW hospital. Yan po ay napakasakit to sa mga kaluluwa ng mga masasamang budhi, mga masasamang elemento, lalo ng mga nakaupo ngayon sa gobyernong ito. Police, tinaas yung sahod. Niligtas sa bitay yung OFWs doon sa Kuwait. Tinanggal laglag bala sa NAIA na ngayon po ay paunti-unti nang bumalik. Pangpito, nagpagawa ho ng Centennial Gym sa Tarlac. At pangwalo, pinagawa ho yung Airport Clark at yung pinagawa ho sa PNR. Pangsampo, gawa ho sa Skyway. Meron din silang new airport sa Bulacan.
gawa ho ng rehabilitation center sa Nueva Ecija. O ayuda sa pandemic mga kabaitan. Ano ba yung ayuda sa pandemic? Yung AX, AKAP, TUPAD. Ngayon, inaangkin na ho ni Tambuaya at ni Jude Isidre si Damulag mga kabalitaan. At meron din na ginawang 10 years passport mga kabalitaan. 10 years na driver's license. Nabawas-bawasang mga adik sa ating lipunan mga kabalitaan. Yun pong ikinagagalit to nitong sino ba yung padring adik mga kabalitaan na hindi ko karespeto. 18, bawal ang inuman sa daan. Curfew sa mga kabataan. Pagliliso sa Boracay. Pagliliso sa Manila Bay na ngayon ay tinatawag na yung Dolomite Beach mga kabaitaan. Then nagpagawa ho ng hospital dyan sa Mindanao. And then of course itong free education at pinagawang college sa Cebu Bridge mga kabaitaan. At itong free document sa mga first-timer applicant at marami pang ibang ginawang kasalanan. Itong si Tatay Digong Duterte na hindi nagustuhan ng mga aktivista, komunista at oposisyon mga kabalitaan. Yun pong mga kasalanan na ayaw nila na matanggap-tanggap ni Tatay mula kay Tatay Digong Duterte. Ngayon, meron ding 100 million buwan-buwan na binigay ni Tatay Digong Duterte sa PGH, Philippine General Hospital, na isang allowance. So, isa yan sa naging kasalanan din ni Tatay Digong Duterte. Naging kasalanan sa pagtulong para sa may hirap natin na ma-hospital sa PGH. So tinanggalan na ngayon ni BBM ang 100 million allowance, kaya kawawa ho yung mga pasyente natin na walang pambiling gamot at walang pambayad sa hospital mga kabaitaan. At pag nagkasakit, tigok diretso para wala na akong gagastusin yung ang gobyernong ito mga kabalitaan. Ganun ho, kawalang hiya ang administrasyong ito mga kabalitaan. Pinarehab yung mga adik at yung minamahal na mga OFW. Pinakulong yung mga drug lord. Yung walang sawang pagmamahal sa taong bayan na kanyang pinaglilingkuran mga kabalitaan. At marami pa pong build program. Kaya ho ngayon, siya ay pinadala ni Bungit para pagbayaran ni Tatay Digong Duterte ang kanyang nagawang kasalanan sa bansang Pilipinas. Di ba? Yun yung mga kasalanan na napakinabangan ng karamihan. Kaya galit na galit itong gonggong administration mga kabalitaan. At ipinadala na ho nila si Tatay Digong para pagbayaran yung kasalanan ginawa ni Tatay Digong Duterte. Di ba? Masaya na kayo kung anong merong kasalanan ginawa si Tatay Digong Duterte. Sana hindi ho bumaliktad yung hangin kasi nakakatakot mga kabalitaan. Meron tayong papasikatin sa mga oras na ito. Itong si Ronald Llamas na una inamin niya self-proclaimed mga kabaitaan na siya daw ay isang political analyst. Ngayon ginawa niyang political commentator kasi ipapayaw natin siya ngayon dito sa mga nagdaanong mga interview niya sa mga telebisyon. Siya po ay nagmamamayabang na siya po daw ay political analyst mga kabaitaan. Ewan ko lang ba't binaliktad niya na ngayon at pinababa niya na ngayon. Parang naging ako na rin ito, political commentator mga kabalitaan. Parang naging kalibil na kami nito mga kabalitaan ni Boy Panot, Ronald Llamas mga kabalitaan. Ito, pakinggan muna natin yung kanyang pasabog kung paano niya gumawa ng propaganda at paglilihis at paglilinlang sa mga kababayan natin na mga OFW at lalo na yung pagsisinungaling dito mga kabalitaan. Si Congressman Pulong nasa ngayon, hot seat ngayon dahil dun sa kanyang bakasyon na 2 months, 17 countries. Yes, oo. So, halimbawa, sinusubukan nilang mag-ikot around the world. Dahil dati kasi yung strong point nila, OFW. Yeah. Ngayon, hindi na masyado. Halimbawa, naglibot kami sa Tokyo 3 weeks ago. Naglibot kami sa parts of Europe. Dati, nung panahon ni Digong, wala kang makakausap na OFW na anti-Digong. Ngayon, dumadami na. No? Yung mga assembly namin sa Vienna, sa Hong Kong, sa Tokyo, sa Yokohama, sa Rome, sa Milan, sa Berlin, puro mga OFW. Na sabi nila, dati, mga Digong kami. Ngayon, hindi na. So, ibig sabihin, mismo yung dati nilang base, kaya binabalikan ni Pulong sa Sara dahil baka mawala sa kanila. So, bakit nagdidigaw sila ngayon? Diba? Tingnan mo yung kabubuhan nitong Boy Panot mga kabalitaan. Ngayon, kasi nabanggit niya rito na si Pulong Duterte ay umiikot daw at si Inday Sara Duterte para kumbinsihin na manatili yung suporta nila sa mga Duterte. Inilabas niya rito, ipinamukha niya sa taong bayan na wala na daw at bumaba na daw yung taga-suporta ng mga OFW sa mga Duterte mga kabalitaan. Alam niyo po mga kabalitaan, para sa kalaman ng lahat, itong
si Pulong Duterte ho ay naghingi ho ng permiso na siya ay lalabas ho ng bansa. Ang ginawa niya rito, nagpapaalam mo siya. Naturalmente, lahat ng mga itinerary ipapakita ho kasi may stopover pa ho yan mga kabaitaan. Diba? Siyempre, titira ho siya doon sa Dahig Netherlands. Aabot ho ng ilang buwan, ilang linggo. Natural po yun kasi public official ho siya. Ito po yung sagot dito mga kabitaan nitong ambisyosong panot na ito na nagpapakilalang political analyst. Bakit ko ba sinasabing nagpapakilalang political analyst? Mamaya po mga kabitaan, itong papakita natin, ipapayaw natin siya dito mga kabitaan. Unahin muna natin yung sagot dito ni Congressman Pulong Duterte. So sabi niya dito on the misleading world tour narrative, kasi ito ang ipinapalabas nila ni Payaso, Au Castro, no, na mag-world tour daw itong si Pulong Duterte. So ito yun ang ibig sabihin niya na isinulat yung mga lugar kung saan maaari niya pong mapuntahan. Ayon pa dito ni Pulong Duterte mga kabitaan, Bisaya to ha, tatagalugin ko lang. My attention has been drawn to claims online nga kuno na daw nag-world tour ako. Mao gini ilang buhat, ito talaga yung gawain nila. Kung walang kredibilidad, gagawa na lang ng istorya. Ito yon. Una sa lahat ng biyahe ko merong official travel clearances mula ho sa House of Representatives mga kabalitaan. At para maintindihan ng lahat, normal lang na practice ito sa isang government official nga isama ang lahat ng possible stopovers at or transit countries sa travel authority mga kabalitaan. So hindi pala ang nakasulat doon, may mga bansang nababasa nila, hindi pala ibig sabihin na doon ay bawat bansa na yun ay siyang titirahan, ay pupuntahan ho, na magtagal ho itong si Pulong Duterte. So mali, misleading na po yung informasyon nila, lalo na ho itong mga bangag vloggers, mga tanso vloggers ay kahit ano-ano na lang yung sasabihin para lang siraan ho itong si Pulong Duterte. Kung sakaling magbago ang rota o ang flight, hindi na daw siya magkaka-issue sa papel. Kasi pag bumibiyahe tayo, ako lagi kong bumibiyahe dati mga kabitaan na napupunta ako kahit saan sa minsan kasi nadidelay yung flight, minsan hindi matuloy yung flight na yan, lipat ka ng ibang eroplano at mag-stop over ho. So hindi mo maasahan na makapunta ho kayo sa lugar na yan. So yun po yun mga kabitaan, ibig sabihin dito ni Pulong. So ito talaga ang ginawa ko sa bawat bisita niya sa kanyang ama sa Netherlands as standard procedure lang mga kabalitaan. So hindi yung ibig sabihin na lahat yung mga nakasulat na lugar na yon ay pupuntahan niya. Sakali lang po kasi yun po talaga ang ruta niya at yun po ang mga posibilidad na mga lugar na pwede niya ma-stop overan mga kabalitaan. Hindi ho ito luho. Hindi ho ito gimmick. Compliance lang ito. Ito talaga ang ginagawa ko sa bawat alis niya papuntang Netherlands. Ipiniliwanag niya po ang itong kanyang mga lugar na kanyang gustong mapuntahan ay hindi ho talaga yung lugar na kanyang pakay na titirhan. Maaring madaanan niya sa pamamagitan ho ng stopover. Maari pong sabihin natin makakadaan lang kung sakaling nagkakaroon ho ng aberya at yung pinakapunto ho rito ay yung kanyang pagpunta ho sa Dahig, Netherlands. So malinaw pa po sa sikat ng araw yung punto dito ay sakaling magkakaroon ho ng problema mga kabitaan, alam ho ni D na yun ang kanyang destinasyon, yun kanyang ruta. Hindi ibig sabihin na sa isang buwan na yan ay titira ho siya sa bawat lugar niya kanyang mga nababanggit sa kanyang liham na natatanggap po ni Speaker of the House na si D mga kabalitaan. Malinaw po yun sa sikat ng araw yung pagpapaliwanag ho natin. Pero itong si Panot mga kabaitan kasi fake news peddler na ho rin ito. Alam nyo ba kung bakit niya pong pinagpilitan na magsinungaling? Desperado na kasi yan mga kabalitaan. Yung grupo na yan. Akala kasi ni Panot na mauuto pa rin nila ang taumbayan mga kabalitaan. Lalo na ho ang ating mga makabagong bayani ng ating bansa, yung tinatawag nating overseas Filipino workers. Mas lalong lumala ang kahirapan ng bansa. May nagawa ba silang pababain mga kabaitan ang pagtaas ng dolyar kontra peso? Mga dati nag-iimbestiga, kuno kay VP Sara Duterte na ngayon ay sila pala ang may mga ginagawang kabulastugan. Sila pala ang mga nangungurakot.
Alam niyo po mga kabaitaan, sa panahon ni PRRD, never po natin naranasan ang kung anuman ang mga naranasan ho natin ngayon na hindi maganda sa gonggong administrasyong ito mga kabalitaan. Wala na hong tiwala ang mga OFW kay VP Sara Duterte. Ang tanong ho natin, sino naman kaya ang kanilang papaniwalaan mga kabaitaan? Si Risa Tanas, nakanguso ho ni Boy Panot mga kabaitaan, na isang certified tanim ebidensya at nambabayad ho ng witness. O di kaya itong si Tamba na ngayon ay titulado na bilang pork barrel king na kung saan ay namali-maleta ang pinagbabasihan na naging sanhiho ng kalugmukan, kahirapan ng ating mga mamamayang Pilipino. Parang malabo ata yan, Boy Panot. Napaka sinungaling mo talaga. Halatang isa ho itong mind conditioning lamang dahil wala na ho silang paraan kung papaano nila makuha ang simpatsya ng taong bayan. Isang bulok na propaganda gaya ng pagkabulok sa pagmumukha nitong si Boy Panot nguso mga kabalitaan. Hoy Panot, lama singit, makinig ka. Psst. Ikaw, makinig ka. Igay mo ito sa kukuti mo ha. Ang simpatsya ng isang tao ay walang pagkakaiba sa respeto na kusang ibinibigay ho at ipinagkatiwala sa taong tingin nila maaasahan, mapagkakatiwalaan, at higit sa lahat may malasakit sa taong bayan at sa bayang sinilangan. Huwag kayong gumagawa ng istorya na wala naman ho kayong may pakitang resibo. Ginagawa nyo lang yan para lituhin ang taong bayan. Na alam naman ho natin, sila ay hindi na ho malilito dahil litong-lito na ho sa inyo dyan. Diba nakakahiya? Ang sakit pakinggan. Itong si Ronald Llamas aka Boy Panot singit, nako manigas ka dahil ang mga pinagsasabi mo ay kakainin mo rin yan sa pagdating ng panahon. Tandaan nyo po, ang Mindanao, ang Central Visayas, particularmente sa lalawigan ng Cebu ay pundo na ho boto ng mga Duterte. Kaya gumawa na kayo ng paraan para mailigaw niyo ang taong bayan at makuha niyo yung kanilang simpatsya. Ayan ay imposibleng mangyari sa panahong ito. Lalo niyo lang pinapagalit yung taong bayan sa inyong mga kasinungalingan. At ito pa, hoy Panot, makinig ka. Makinig ka. Psst. Hoy, dito. Harap ka dito, umarap ka. Huwag mong isiksik ang iyong kabubuhan sa mga OFW dahil mas mahalaga pa sila sa bayan kesa sa katulad mong walang pakinabang kundi ang panggugulo lang. Hindi ka ba nahiya nun? Kahit ano pang gagawin mo, hindi ka nakakatulong sa ating bansa, Boy Panot. Utak komunista kang hinayupa ka. Subukan mo kayang manalamin? Subukan mo kayang manalamin na may kasamang pagsusuklay sa buhok mo? Kung dapat ka bang pagkakatiwalaan? Alam mo ba na wala kang pagkakaiba ni Boyngi? Gusto niya daw baguhin, ayusin ang bansa. Ultimong nguso niya, di nga niya maayos-ayos. Kasing nguso mo rin talagang ngiwi na yon. Wala ho talaga yung pagkakaiba. Kasing nguso mo talaga itong si Boyngi mga kabalitaan. Sa dami-rami hong media personalities na nag-i-interview ho dito kay Boy Panot, siya po ay nagpapakilala dati na isang political analyst. Ngayon, naging kalibel ko na mga kabalitaan. Naging kalibel ko na dahil siya na raw ay political commentator. Parang ako lang din pala ito mga kabalitaan. Ang tanong ko natin kung paano ka naging political analyst na wala ka namang diploma, bachelor's, o di kaya master's or PhD in political science o di kaya ng international relations mga kabalitaan. Talagang sobrang mapagpanggap mo talagang Panot ka. Ito pa ang pinakamatindi mga kabaitaan. Never Marcos na raw sila pero ngayon ay nakikipag-alyansa na sa the worst and the most corrupt government in the Philippine history mga kabalitaan. Halata kasing planado ang lahat ng galawang pingklawan, galawang dilawan at pulahan mga kabalitaan. At lalo na itong pare, nakita nyo ba yung paring yun? Sino ba yung paring yun mga kabalitaan? Ito yata silipin natin. Yung paring yun. Saan ba yun ang paring? Pakita ka nga pare. Ito pala si Boy Pare mga kabalitaan. Sa tiglan. Itong si Boy Pare mga kabalitaan, ano bang sabi niya dito? 17 years drug addict survivor na pare
nanguna pa sa pagsampa ng patong-patong na kaso kay VP Sara Duterte. Napakakapal ho ng pagmumukha tong paring to. Ilan na kayang lalaking kasama nito mga kabalitaan? Sinungaling na. Ewan ko ba, hindi nahiya sa mga sinusuot nito eh. Hindi nahiya sa sinusuot nito. Tingnan nyo, sagrado yung suot na yan. Pero adik pala at sinungaling din. At nagpapagamit na at pira-pera na lang din to mga kabalitaan. Di ba? Halatang planado ang lahat na itong galawan ng pinklawan mga kabitaan at dilawan pulahan. Lalo na itong paring ito na posible nakikinabang na rin sa maleta ni Tambuaya mga kabalitaan. So nakikita ko rito sa kanila mga kabitaan ay parang mga empleyado ng isang bugos na kumpanya na may kanya-kanya ho silang assignment para ho makakuta mga kabalitaan. Yung galawang katrayduran mga kabalitaan, nasa kanila na ho makikita. Kung sino pa yung leader, talagang may malasakit at may pagmamahal sa inang bayan, ginagawang lahat para sa ikabubuti ng mga mamamayang Pilipino, lalo na yung mga naghihirap natin mga kababayan, ay yun pa ang kanilang binubuli. Yun pa ay kanilang pinagtutulungan mga kabalitaan. Napaka-alakwenta tong mga animal na ito. Hindi nga nila masabi yung Marcos design na mas malaki pa ang kinulimbat nito mga kabitan sa ating bansa. Yung kay Inday Sara Duterte, wala man silang may pakitang resibo. Wala silang maipakitang ebidensya na nilulusta ni Inday Sara Duterte. So palpal pa nga ito sa COA mga kabitan. So wala ho tayong ibang maisip kundi itong mga grupong ito ay nilamo na ho yung kanilang mga utak sa mga utak rebelde mga kabalitaan, utak komunista. Ayaw ho nila na magkaroon ng kapayapaan ng ating bansa. Gusto nila ay kaguluhan. Nangunguna pa sa kaguluhan ho ngayon dito mga kabalitaan at kinakampihan pa nila yung sino yung taong mas halatado na, klarong-klaro na kung sino ang arkitekto at mastermind ho sa nakawan sa pera ni Juan mga kabalitaan. Saan pa kayo? Only in the Philippines lang ho yan mga kabalitaan. Ayaw ho nilang maging presidente si Sara Duterte dahil alam ho nila na sila ay may kalalagyan. Dahil alam nila na may tamang daan ho tayong tatahakin kung si Sara na ho ang magiging presidente. Kaya itong si Hoy Panot, Hoy, psst, Yamas, Hoy Boy Singit, makinig ka. Makinig ka at ilagay mo ito sa kukuti mo Higit 2 milyong OFWs eligible to vote mga kabitaan. Huwag mo silang idamay sa kabubuhan mo. Nakausap mo na ba ang ilang mga pro-Duterte? O baka anti-Duterte lang yung mga nakausap mo? Kaya nasabi mo na marami nang umatras na suportahan ang mga Duterte. Baka nanaginip ka lang ng nakadilat ang iyong mga bibig at nguso. Hindi yung mata. Mga kabalitaan. Totoo naman, di ba? Yung bunganga ho niyan. Tingnan nyo, parang inututan ho ng demonyo mga kabalitaan. At ito pa ang pinakamatindi. Ito pa ang pinakamatindi mga kabalitaan. Ang tandang-tanda na ho nito mga kabalitaan. Pero hindi pa rin ho ito nagtanda. Kaya, Boy Panot, Hoy, Lamas, Singit, makinig ka. Makinig ka. Ito lang ang sasabihin ko sa iyo. Mahiya naman kayo. Kaya kung nagustuhan niyo po mga kabalitaan ito ating video presentation, huwag niyo pong kalimutan. Paliguan ito maraming likes, buhusan na maraming komento, reaction, opinion. So it's John sa Facebook mga kabalitaan. Follow, like, and share lang po kayo. At then subscribe po kayo sa YouTube sa Dalagan Balita Reaction Video News Update at pindutin ang notification bell. And then sa mga bagong salta, alam niyo na ang gagawin niyo. At sa mga bago at matagal lang subscribers, maraming salamat to. Lahat ng mga balita ating nakalap sa loob ng 24 oras mula sa mundo ng social media, Dalagan Balita Reaction Video News Update. Ako po ay magpapaalam na maraming salamat po sa inyong lahat. Ito lang po ang ating masasabi sa inyo mga kabalitaan. Kapag ang tao ay naapi sa kauli-ulihan, siya ay magwawagi sa patuloy nitong pagkikipaglaban sa kabutihan. There will be a time of reckoning. To God be the glory. Mowa, chip, chip. Peace out.